Akala mo ba ang internet ay wireless? Na parang magic lang na lumilipad sa hangin? Well, hindi. Kasi habang pinapanood mo tong video na to sa cellphone mo, yung internet mo, dumadaan yan sa ilalim ng dagat. Hindi sa satellite ha, kundi sa kable. Kilo-kilometrong kable. Hopo, ang internet ay dumadaan sa 1.5 million kilometers of cables under the ocean na parang extension cord ng buong mundo. Ang isa sa pinaka-powerful na internet cables ngayon ay ang Maria Cable. Pagmamay-ari ito ng Microsoft at Meta. Kinokonekta nito ang Virginia, USA hanggang Spain. At kaya nito mag-transfer ng 224 terabits per second. Para ma-imagine mo kung gaano kabilis yan, no? Okay, ganito. Alam mo yung larong GTA 6 na halos 200 gigabytes ang size? Kung ida-download natin yung GTA 6, around 7 milliseconds lang downloaded na through Maria Cable. Meaning sa loob ng isang segundo, pwede kang mag-download ng 140 na GTA 6. Ganyan kabilis yung Maria Cable na nasa ilalim ng dagat. Pero ito yung nakakaba, no? Akala mo super protected ang internet infrastructure ng buong mundo? Well, alam mo bang nasisira ang mga cables na ito all the time? At minsan pa nga yung dahilan ng pagkasira ay dahil sa barko. According to reports, ship anchors are one of the most common causes of cable damage worldwide. Isang maling bagsak lang ng anchor, pwedeng mawala ng internet ang isang region. Actually, noong 2008, multiple submarine cable cuts near Egypt caused major internet disruption sa Middle East at India. Milyong-milyong tao ang apektado. So imaginein mo yun, no? Isang kaladkad lang ng anchor, bagsak ang internet ng milyong-milyong tao. Tapos kung akala mo intense na dyan, nandyan din yung issue ng China. Ayon kasi sa reports noong 2025 to 2026, nag-test daw ang China ng deep sea cable cutting technology capable of operating at extreme ocean depths. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, yakang-yaka na ng China na putulin ang mga underwater internet cables kahit paggaano kalalim ito sa dagat. At dito nag-aalala ang maraming bansa kasi pwede itong gamitin sakaling magkagera. Kasi isipin mo to, no? Kapag pinutol mo ang major internet cables, maaapektuhan ng communication. Pati bangko, apektado. Isama mo pang stock market, military systems, at international business. Remember, no? Around 10 to 22 trillion dollars worth of financial transactions ang dumadaan sa global cable systems kada araw. Basically, ang modern civilization natin nakaasa sa mahahabang wire sa ilalim ng dagat. At honestly, nakaka-mind blown isipin na habang feeling natin futuristic na tayo, pero malaman-laman natin na yung buong internet pala natin ay parang napakahabang extension cord lang na nasa ilalim ng dagat. Kaya yung terminology na cloud, nako hindi totoo yun. Kasi sa totoo lang, nasa ilalim ng dagat ang kalahati ng buhay natin. Netflix mo, bank account mo, Facebook mo, lahat dumadaan sa mga kable sa ilalim ng ocean. Kaya next time na mawalan ka ng internet, baka hindi router ang problema. Baka naputol na yung kable sa ilalim ng dagat. Kung gusto mo pa na magayto pang klaseng contents, dito lang yun sa channel ko kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.